Mga kababayan, ang aviation safety system ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga pasahero at crew sa lahat ng aspeto ng aviation sa bansa. Sa pangunguna ng Philippine Aerospace Development Corporation, pinapalakas po nito yung mga regulasyon at technology upang masiguro na ang ating aviation industry ay tumatakbo ng ligtas at epektibo. At para alamin ang mga proyekto at programa nila at kahalagaan ng aviation system, makakasama natin ngayong umaga ang President and CEO ng Philippine Aerospace Development Corporation na si Sir Raymond Mitra. Magandang umaga po, Sir Good morning, Mon, sir. and welcome po sa RSP. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po at ako po ay nabigyan nyo ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong programa. Alright. Sir Mon, para po sa kaalaman ng ating mga ka-RSP na nanonood ngayon, ito pong inyong ahensya at hindi ganong pamilyar sa ilan nating mga kababayan. Kaya naman para maunawaan po ang inyong tungkulin, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin yung mandate ng Philippine Aerospace Development Corporation? Sa inyong pahintulot, nais ko pong ipahayag muna ang kasaysayan ng Philippine Aerospace Development Alright, sir. Go ahead. Corporation. Ang PADC or Philippine Aerospace Development Corporation ay nilikha ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bisa ng Presidential Decree 286 na kasunod ng Presidential Decree 696. Ito po ay naglalayo na magtayo ng matatag at maunlad na aviation industry sa Pilipinas. Pagdating po sa mandato, meron po tayong tatlo na enumerated mandates. Ang una po yung tinatawag natin sa madaling salita na indigenous aircraft manufacturing. Kasama po dyan yung research and development. Sa unang mandato, ang PADC po nung kapanahunan ay nakapagdisenyo at nakabuo ng mga ilang trainer aircrafts at mga helicopters sa tulong ng mga foreign private companies. Sa ngayon, gumagawa po tayo naman ng drones at tayo po ay nagsisimulang muli na subukan na tayo po ay gumawa uli ng modernong trainer aircraft pati na ang electric aircraft para mabawasan po yung ating tinatawag na carbon footprint. So ito po ay environmental friendly. Ang pangalawa pong mandato ng aming ahensya ay yung tinatawag na MRO or Maintenance, Repair, Overhaul ng mga military or civilian aircrafts. Kasama na po ang flying schools. At kasama rin dito po ang pagbibili, pagbibenta ng mga aircraft spare parts. At pangatlo pong mandato, tayo po ay may otoridad o power na mag-engage to air transport system para pong airline companies na pwede po sa cargo, passengers, and international or domestic. Pero syempre, nandiyan na po yung malalaking airline companies, commercial airline companies, hindi po tayo makikipag-compete sa kanila. Kaya po, meron po tayong isang programa na i-connect po natin ang ating mga beautiful islands in the Philippines. We call that Inter-Island Transport Network System sa pamamagitan po ng mga bahagyang size or medium size aircraft na pwede pong magbigay ng serbisyo sa ating 7,100 islands. Sila pa rin mga yung service maintenance ng mga aeroplano ng militar, ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Tama po. Crucial yung role nyo, sir, no? Kasi lalo na sa mga military, di ba? Opo. Pagka yung, lalo na ngayon, kailangan natin ng mga barko, di ba? Sa kasagsagan ng mga problema sa West Philippine Sea. So, Totoo. kayo, sir, yung nagme-maintain pag alam mo, may nasira na mga barko natin. Sa mga aeroplano. Aeroplano. Po. Oo. Helicopters. Sa helicopters, ganyan po. At tayo po ay nakikipagpunyagi na makipag-partner sa tinatawag po nating OEM or Original Equipment Manufacturers. Kasi po para sigurado po tayo na authentic, original at genuine na pyesa ang ikakabit po sa mga eroplano natin. Para sa ganun po ay
Safe. matiyak po natin yung kaligtasan. Kasi po, walang parking space sa Himpapawid. Sorry na, pabarko naman ako. Aeroplano. Sorry. So, sir, ano yung mga tinututuan po natin ng mga programa sa ngayon? Sa ngayon po, tayo po ay nagsimula na lumikha ng sarili po nating drones sa pakikipagtulungan at partnership sa isang local company. Pangalawa po, tayo ay sumusubok na muling lumikha ng modernong eroplano na ito po ay powered by electricity. Electric VTOL po ang tawag natin, vertical take-off and landing. Ayan po. So, yun po ang mga ilan sa programa natin. Okay, again, patungkol pa rin ito sa aircrafts and aviation. Sako po ba ng PADC yung trainings at schoolings ng mga Philippine Air Force, pati na rin yung Army at sa Navy? Dati po, sakop ito. Pero sa ngayon, meron na po silang sari-sariling mga training institution. Katulad po sa civilian, nandiyan po yung tinatawag nating PhilSCA. Ito rin po ay State College, pag-aari ng gobyerno. At ang ating mga kasundaluhan, meron po silang tinatawag na Air Training Doctrine Command. So may sarili na po silang training service provider. Pero ang PADC po ay nakahanda pa rin na pagdating ng panahon na naibangon po natin ang ating ahensya, tayo po ay papasok uli at makikipagtulungan sa kanila. Basta po ang aming vision, kung ano po ang kakulangan na pwede kaming magpuno to fill the gaps, doon po papasok ang PADC para po sa bayan. Sir Mon, may nabanggit siya kanina, maganda yun, no? Yung electric na, no? Yung mga planes. Opo. Can you tell us more about that po, sir? Ito po ay, sa ngayon, ito ay moderno at makabago. Meron po tayong mga pinakausap sa ngayon at ang isa po dito ay malapit-lapit na makipag-partner sa atin. Ito po ay mula sa bansang Korea at sa bansang Amerika na talagang powered by electricity. Kung meron tayong mga kotse na electric vehicle, ganun din po sa eroplano. Meron na rin po tayong binubuo na electric aircraft na charging. Hindi naman po ito nakakatakot kasi napaka-safe naman po ang air transport. Sabi nga po, sa aksidente, it's 1 in 11 million. The safest mode of transportation po ay ang aviation or by way of mode of airplane mode or air transport mode. Well, sana po magtuloy-tuloy lang ang mga programa po ng Philippine Aerospace Development Corporation. Maraming salamat po sa pagpapunlak ninyo dito ng interview ngayong umaga at pagbisita sa amin. Maraming salamat po, Sir Raymond Salamat Vidra. po.